Muling iginiit naman ng Malacanang na dadaan sa tamang proseso ng kompromiso sa issue ng pork barrel scam. Kaugnay nito, nanawagan ng palasyo sa publiko na manatili sa pagbantay sa PIDAF. Si Elena Luna para sa detalye. Tiniyak ng palasyo na paiiralin ang tamang proseso at hindi may kipag-areglo ang gobyerno kaugnay ng isinampa at mga isasampapang reklamo sa ombudsman sa usapin ng pork barrel scam. I can guarantee that there's no compromise because once charges are filed, it's no longer with us, it's already with the ombudsman, and the ombudsman will have full discretion as to what charges will be filed against any particular individual, both as a legislator and both as an official of all those NGOs. Ito'y matapos sumabas sa kolum ng isang dyaryo ang umano'y paglapit sa Malacanang ng isang mambabatas na sangkot sa pork barrel scam para huwag siyang kasuhan. Kapalit nito, isusoli niya ang pera mula sa PIDAF kasama ang interes, magre-resign sa pwesto at magpa-public apology. Ayon sa kolum, nabigo ang politiko sa panunuyo niya. Well, obviously kasi nga may nasampang kaso na po ngayon dito sa ombudsman. Pero hindi ko alam kung merong ganung pangyayari. But the fact remains that charges have already been filed by Secretary before the ombudsman. Kasabay nito, nanawagan ng palasyo sa mga Pilipino na huwag tumigil sa pagbabantay sa PIDAF. Sinabi ito ng kalihim matapos ihayag ni Ombudsman Conchita Carpio Morales na maaaring abutin ng 1 taon bago matapos ang pagsusuri sa mga ebidensya ng 10 bilyong pisong pork barrel scam na inihain sa kanilang ahensya. Huwag na natin kalimutan. Nasa obligasyon po ng ating taong bayan because we have an engaged citizenry. Let's not forget that these things have to be resolved. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna.